Sinimulan na ang ikalawang beses ng pamamahagi ng compensation sa mga biktima ng human rights violation noong panahon ng martial law. Mula sa Taguig, nakatutok live si Cesar Apolinario. Mel, alam mo, maituturing nga na isang victory o panalo para sa mga biktima ng human rights violation. Noong panahon ng martial law, itong pangalawang beses ng pamamahagi ng yaman ng mga Marcos ngayong araw. At dito sa isang hotel sa The Fort, isinagawa ang pamimigay ng 50,000 pesos sa bawat individual na eligible claimant sa ill-gotten wealth ng pamilya Marcos. Ayon sa lead counsel ng mga biktima na si Attorney Robert Swift, may kabuuang 6,556 na individual na claimants. Ang ilan sa kanila ay namatay na. May kabuuang $15 million o 675 million pesos ang kabuuang halaga ng ipinamamahagi ngayon. Ikalawang beses ng distribution process. Ang pera ay galing sa nahabol na Monet painting na ibinenta umano ng mga Marcoses sa isang milyonaryong European at ito ay dinesisyonan ng korte sa Hawaii. Ang unang beses ng pag-distribute sa nabawing ill-gotten wealth ay noong 2011. Ang perang ipinamamahagi noon ay galing naman sa dalawang property na umano'y pag-aari ng mga Marcoses sa Texas kung saan nakipag-settle din ang umano'y nakabili nito sa halagang $10 million. Dumating din dito si Commission on Human Rights Chairperson Eta Rosales at kanina nga lang sa kalagitnaan ng programa ay sinagawa ang symbolic ceremonial awarding ng 50,000 pesos check na ibinigay mismo ni Attorney Robert Swift na siyang nakapangalan sa account at ibinahagi sa isang kilalang human rights victim rin noong martial law. Paliwanag ko lang, Mel, na ito ay simbolikong pamamahagi lang ng pera na makukuha ng aabot sa 6,556 na individual na nakakalat sa buong bansa. Si Attorney Swift mismo ang personal na pupunta sa 13 rehiyon sa bansa para ibahagi nga ang 50,000 pesos na yan sa kada individual na nasa iba't ibang bahagi naman ng mundo rin. At naanyayahan din kanina si Ka Freddy Aguilar kaya mas naging madamdamin ang pagtitipon dito lalo na ng awitin ni Ka Freddy, ang pinasikat niyang awitin na Bayan Ko. Those judgments together total, without interest, about $2.3 billion. So we have a long way to go. Realistically, I'm hoping that in the next couple years we can finish the case and recover as much money as we can. Nung naipanalo namin yung kaso noon, it's already a political victory for us. Itong 50,000 na ito ay napakalaking bagay. Lalo na doon sa mga biktima na mga magsasaka, mga maliliit na manggagawa, mangingisda. At dahil nga, Mel, priority ang mga maliliit na manggagawa, mga mangingisda na nakakalat dito sa ating bansa, ay agad-agad daw, ay sabi ni Attorney Swift, ay pupunta siya sa mga rehiyon dito sa bansa para ibahagi ito. Mel? Maraming salamat sa iyo, Cesar Apolinario.